Hello, Ma'am Elma. Bakit ang tagal mong sumagot? Kayo na pa ako tumatawag Ay, pasensya ka na, ma'am. Hindi ko kasi hawak ang cellphone ko Nagdidilig kasi ako kanina ng mga halaman dito sa labas. Ay, kumusta na pala ang bahay? Maayos naman, ma'am. Hindi ko naman pinababayaan hanggang labas alaga ko. Mabuti naman kung ganon. Ay, bakit nga pala kayo napatawag? Gusto ko lang sabihin sa'yo na uuwi na ako dyan sa Pilipinas sa susunod na buwan. Ay, ganun ba? Ay, huwag kang mag-alala. Maayos mong dadatnan ng bahay mo. Ilang araw bago ako umuwi. Tatawag ulit ako para sabihin kung anong mga kailangan bilhin ni Norma. Ay, sige ma'am. Hihintayin ko na lang ang tawag mo. Minsan kapag umaangat ang tao, nakakalimot na kung paano siya nagsimula. Akala nila sariling sikap lang ang dahilan. Pero hindi nila nakikita ang tulong ng mga taong sumuporta sa kanila. Ang pagiging OFW at tagumpay sa buhay hindi dapat gawing panlait o panukat sa iba. Dahil sa huli, hindi yabang ang sukatan ng tunay na tagumpay, kundi ang ugali. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel sa araw na ito. Ako si Norma, 60 years old at tubong Batangas. Matagal niyo na akong taga-subaybay. At ngayon gusto ko rin magbahagi ng sarili kong karanasan sa inyong channel. Sana mapili ang aking sulat at kahit paano, may maiwang aral sa bawat nakikinig. Talaga? Uuwi na si Ma'am Elma? Oo, nakausap ko siya kanina. Sa palagay mo magtatagal siya rito? Ay, malalaman natin kapag dumating na siya. Siguradong matutuwa ang mga kapatid niya. Ang tagal na rin mula nang magbakasyon siya dito sa atin Oo naman. Lahat naman ng kapatid niya namimiss na siya. Dapat siguro pati likod ng bahay kailangan na rin nating palinisan. Mahirap na kasi kung pamahayan ng ahas. Baka mapansin niyo ni Ma'am Elma Naisip ko nga rin yan Ako na lang siguro maglilinis kaysa umupa tayo ng tao. Uumpisahan ko na rin mag-ayos at magpalit ng kortina sa 3 kwarto para hindi tayo gahulin sa paglilinis. Hoy, sige. Siya nga pala. Tumawag na ba si Alex? Nagchat-chat lang. Ang dami daw niya kasing ginagawa Tapos nag-part-time job pa para hindi na raw natin siya kailangan padalhan ng pera. Napakasipag talaga ng anak natin yun. Pero sana huwag niyang abusuhin ang katawan niya. Mahirap na kasi kung magkakasakit siya. Wala pa naman siyang kasama sa inuupahan niya. Yun na nga ang sabi ko Ang gusto ba naman ipunin na lang daw natin yung sahod natin. Alam naman daw niya kasi na hindi kalakihan ang sahod natin bilang caretaker. Napakabait talaga. Lagi na lang tayong iniisip niya. Sabihin mo sa kanya kapag tumawag, huwag niya kamo tayong alalahanin. Ang importante, makapagtapos siya ng pag-aaral. Ayoko na magaya siya sa atin na ganito lang ang trabaho. Para naman hindi mo kilala ang anak natin. Lagi tayo ang iniisip nun. Sa bagay nga. Sana madalaw natin siya sa susunod na mga araw sa Maynila. Namimiss na nga daw niya ang mga dinadala nating gulay sa kanya Doon daw kasi maliban sa mahal na, hindi na ganun kasariwa. May mga bunga na rin yung mga tanim kong gulay. Madadalhan na natin siya kapag dumalaw tayo sa kanya. May 5 taon na kaming caretaker ni Ray sa isang bahay na pag-aari ng isang OFW sa Dubai na si Ma'am Elma. Sa pagkakatanda ko, mahigit 2 dekada na siyang nasa ibang bansa. Wala rin siyang sariling pamilya. Tanging mga kapatid lang na nakatira sa malapit ang masasabi niyang pamilya. Ang huling uwi nga niya may 3 taon nang nakakalipas. May isa kaming anak na lalaki ni Ray na maswerteng nakakuha ng scholarship sa malaking university sa Maynila. 3 taon na siyang mag-isang namumuhay doon at bihira lang umuwi. Ray, nakakwentuhan ko kanina si Lerma. Nabanggit ko nga na uuwi ang ate niya. Tuwan-tuwa nga Sa wakas daw makikita na nila pagkatapos ng 3 taon. Alam mo ba,
Matagal ko na itong pinagtatakhan sa kanilang magkakapatid. Ang alin? Nagtataka ako na kahit kailan hindi sila pumupunta rito. At kung gaano kalaki itong bahay na ito, gano'n naman ang simple ng pamumuhay nila. Hindi naman kasi porke mayaman at nasa abroad ang kapatid nila, aasa na lang din sila. Nakakatuwa nga sila dahil hindi sila katulad ng iba ng mga abusado. Pumupunta lang sila dito kapag nandito si Ma'am Elma para mungumusta. Ganun nga maganda sa mga kaanak hindi mapagsamantala. Palagay ko, kahit matagal na tayong caretaker sa bahay na ito, hindi pa natin ganoon kakilala ang amo natin. Wala na rin naman akong balak alamin pa kung ano ang ugali niya. Basta maayos tayo nagtatrabaho sa kanya at pinasasahuran tayo. Ay, hindi ko pala nabanggit sa amo natin na may mga pananim akong gulay sa bakanteng lote niya sa gilid ng bahay. Hindi naman niya siguro mamasamain yon. Kaysa naman mga damong ligaw ang makinabang. Tsaka kapag umuwi naman siya makikinabang din siya ron. Ay, sa bagay nga. Uuwi nga pala muna ako sa bahay natin Tapos na rin naman ako sa mga gawain dito Doon naman ako maglilinis sa atin. Ay, sige. Uumpisahan ko na rin ang paglilinis sa likod bahay. Sa bahay na lang din ako magluluto ng tanghalian natin at dadalhin ko na lang dito. May sarili kaming bahay ng asawa ko. Araw-araw lang kaming pumupunta sa malaking bahay para maglinis. Si Ray minsan doon natutulog sa gabi para magbantay laban sa mga masasamang loob na pwedeng magtangkang pumasok. Iniiwasan din namin na pamahayan ng mga elemento ang bahay dahil walang nakatira. May kapatid si Ma'am Elma na umuupa malapit sa amin. Minsan nakakausap ko ito at napag-usapan namin kung bakit hindi sila tumitira sa malaking bahay. Tanging sagot nito, mas gusto nilang umupa at hindi umasa sa kapatid nila. Bali 6 silang magkakapatid at pangalawa ang amo namin. Masasabi kong mabait ang magkakapatid at walang sinasabi na masama laban kay Ma'am Elma. Oh, ano? Nailista mo na bang lahat ng mga sinabi ko na bibilhin ninyo mag-asawa? Oo, Ma'am Elma. Ay, siya nga pala. Tuwan-tuwa ang mga kapatid mo na uuwi ka na. Binanggit mo sa kanila na uuwi ako? Nabanggit ni Norma sa kapatid ninyong si Lerma Napaka-chismosa rin naman ng asawa mo, ano? Sinabi ko bang ipagkalat ninyo ang pag-uwi ko, ha? Ay, kapatid nyo lang naman ang sinabihan ng asawa ko. Hindi naman siya nagkukwento sa ibang tao. Kahit na! Imbis na tahimik sana akong uuwi dyan buong barangay na ang nakakaalam. Ay, pasensya na, Ma'am Elma. Hindi naman kasi namin alam na ayaw ninyong ipaalam sa kanila. Kayong mag-asawa, kasambahay ko lang kayo. Wala kayong karapatang makialam sa akin. Hindi ko kayo binabayaran para i-chismis ninyo ang pag-uwi ko dyan. Ay, pasensya na talaga, Ma'am. Hindi na yun mauulit. Pagsasabihan ko rin si Norma na maging maingat sa pagkukwento. Oy, dapat lang. Dahil kung hindi, tatanggalin ko kayo sa trabaho ninyo. Wag naman, Ma'am Elma. Nasaan ba si Norma? Ay, pumunta sa bayan. Pabalik na rin siya. Yung bang kwarto dyan, malinis na. Nilinis na niya nung isang araw pa. Nakapagligpit na rin siya ng mga bedsheet at kortina. Pag uwi ko, kailangan malinis lahat. Ayoko makakakita ako ng alikabok, lalo na sa mga bintana. Huwag kang mag-alala, Ma'am Elma. Madaratnan mong malinis ang buong bahay. Malalaman ko kapag nakauwi na ako. Ayoko na puro salita lang. Pagdating ko nung hapon, sinabi agad ni Ray sa akin na napag-usapan nila ni Ma'am Elma. Inabot na rin niya sa akin ng listahan na kailangan kong bilhin bago ang araw ng pagdating ng amo namin. Pasensya ka na kung napagalitan ka ng amo natin ng dahil sa akin. Hindi naman kasi niya binanggit na wala tayong pagsasabihan sa pagdating niya. Akala ko naman okay lang na sabihin ko sa kapatid niya. Hindi naman ako nagagalit. Nabigla nga rin ako nung magalit si Ma'am Elma. At saka nagtataka din ako kung bakit hindi niya gusto na may makaalam sa pag-uwi niya. Hindi kaya meron silang hindi pagkakaunawa ang magkakapatid. Hindi natin alam. Baka meron nga. Pero maigi na rin na wag na tayong makialam pa. Hindi na talaga.
Ayoko rin mapagalitan kung sakali. Ay sa isang Sabado na ang uwi niya. Kailangan makumpleto mo na yan bago siya dumating. Huwag ka mag-alala. Madali lang to. Uunahin ko na yung mga bibilhin sa grocery. Sa dami ng pinabibili niya, palagay ko magtatagal siya dito sa atin. Hindi kaya wala na siyang balak na bumalik sa abroad? Matanda na rin naman kasi siya. Pwede. Hindi rin biro ang mahigit 20 years niya sa abroad. Ngayong 55 na siya. Siguro nakakaramdam na rin siya ng pagod. Ay siguro nga, iba kasi ang magtrabaho sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Napag-uusapan na rin lang natin ng ibang bansa. Alam mo bang nabanggit ni Alex na balak din niya mag-abroad? Talaga? Wala namang masama sa balak niya. Noon pa, mataas na ang pangarap ng anak natin. Wala naman akong balak tutulan ng plano niya. Hindi ko lang maiwasan na malungkot at mag-alala. Ay, naiintindihan naman kita dahil nag-iisa nating anak si Alex. Magtiwala lang tayo sa mga plano niya. May tiwala naman ako lalo na lagi niyang sinasabi na tayong iniisip niya. Mabuti nga kasama tayo lagi sa mga plano niya Bihira na sa mga kabataan ng ganyang mag-isip. Madalas, sarili na lang nila ang iniisip. Oo nga. Ikukwento ko rin yung nangyari kay Maring Sel. Nakausap ko kasi siya kahapon Naglabas siya ng sama ng loob dahil sa mga post ng anak niya na paninira laban sa kanya. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ng anak niya. Hindi man lang inisip ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Kahit yata nagabayan ng tama, iba pa rin ang utak na meron sila. Lagi kong dasal sa Diyos hindi lang niya gabayan ng anak natin. Na sana hindi siya magbago. Lalo na iba't ibang taong nakakasalamuha niya. Huwag sana siyang maimpluwensyahan ng masama. Magtiwala ka lang. Pinakikinggan niya ang mga dasal natin. Ilang araw bago ang pagdating ni Ma'am Elma, mas lalo pa kami naging abalang mag-asawa. Binisita ko ulit ang 3 kwarto para masigurong maayos yun na madadatnan ng amo namin. Lahat din ng eskaparate inayos ko ang mga nakalagay. Nang masigurong ayos na ang lahat, tsaka lang ako nakahinga na maluwag. Nang araw na parating na si Ma'am Elma, magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman naming mag-asawa. Tanghali daw ang dating niya. Nagpaluto lang siya ng 3 klase ng ulam at buko salad na paborito niyang dessert. Pasado 12:00 na nang may dumating na kotseng puti. Sakay nun si Ma'am Elma. Katulong ang driver, ibinaba na namin ng mga gamit. Pagkaalis ng kotse na inarkila, mabilis kaming inutusan na ipasok na ang mga maleta sa loob ng bahay. Wala bang nakakita sa pagdating ko? Sa palagay ko wala naman, Ma'am Elma. Sigurado ka? Ganitong oras kasi walang taong tumatambay sa labas. Kaya nasisiguro namin na walang nakakita sa pagdating mo. Ay, mabuti naman. Baka nagugutom ka na. Maghahain na ako. Tama, maghain ka na muna. Kanina pa nga ako nagugutom. Kumusta naman ang biyahe mo? Nakakapagod pa rin kahit nakaupo lang sa eroplano. Tsaka iba ang pagod ko sa mahabang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ay, Ma'am Elma, pwedeng magtanong. Ano yon? Magtatagal ka ba rito? Wala na akong balak bumalik sa Dubai. Talaga? Ayoko mababanggitin nyo kahit kanino na wala na akong balak bumalik ng ibang bansa. Kahit ba sa mga kapatid mo ayaw mong ipaalam na hindi ka na babalik sa ibang bansa? Lalo na sa kanila. Ay, bakit naman? Huwag ka naman maraming tanong pa dyan. Ay, pasensya na. Ang mabuti pa, iakyat mo ng mga maleta ko sa kwarto ko sa taas. Oo, sige. Ingatan mo mga yan. Habang kumakain si Ma'am Elma, tahimik naman ako sa isang tabi. Naghihintay kung meron pa siyang iuutos. Si Ray, pagkatapos maiakyat ang mga maleta sa taas, lumabas muna siya ng bahay. Mukha naman nasarapan ng amo ko sa mga putahe na ipinaluto niya. Hindi ko maiwasang hawakan ng tiyan ko.
Kanina pa kasi ako nagugutom. Hindi pa rin kami kumakain ni Ray dahil ang dami naming inunang gawin. Masarap ka pala magluto, ha? Bata pa lang kasi ko, tumutulong na ako sa tiyahing kung may karinderya. Doon ko natutunan ng tamang pagtitimpla ng ulam. Ikaw na ang magluluto ng ulam ko araw-araw. Ma'am Elma, hindi ba kayo magbabakasyon sa ibang lugar? Gaya ng ginawa nyo nung nakaraan na pag-uwi ninyo? Hindi na, gastos lang yan. Baka marami pang sumabit. Ma'am, sigurado na ba kayo na hindi natin ipapaalam sa mga kapatid nyo na nandito na kayo? Nung makausap ko ang isa mong kapatid tuwang-tuwa siyang malaman na pauwi na kayo. Hindi. Huwag kayo makulit na mag-asawa. Sa susunod nga, Norma, ha? Huwag mo kong pangungunahan. Palalampasin kong ginawa mo pero sa susunod, hindi na. Oo, ma'am. Pasensya na kung nasabi ko kay Lerma na pauwi ka. Hindi ko kasi alam na ayaw mo na may makaalam Alam mo naman ng ibang tao, kapag may nasa abroad na kamag-anak at alam na pauwi, para mga linta. Tingin ko naman hindi sila ganon. Akala mo lang, oras na malaman nilang nandito na ako para yung mga langgam na magsusulputan dito. Hindi na lang ako nakipagtalo. Halata namang hindi tumatanggap ng opinyon ng amo namin. Hindi na rin naman siya nagsalita ulit. Nang makatapos siya sa tanghalian niya, walang paalam na umalis siya sa hapagkainan at saka umakyat. Iniligpit ko na muna ang pinagkainan ni Ma'am Elma bago ko tinawag si Ray para kami naman ang kumain. Kahit ang asawa ko, gutom na rin. Nung gabi, hinintay muna namin makakain ng hapunan si Ma'am Elma bago kami umuwi. Nakasalubong pa nga namin ang isa sa mga kapatid ng amo namin. Binati pa nga kami na gabi nang nakauwi. Ngumiti lang kami mag-asawa. Mababait naman ang mga kapatid ni Ma'am Elma at wala naman tayong nababalita ang kaaway nila. Kaya nagtataka ako na bakit parang galit siya sa mga yon. Ay, hindi ko nga rin maintindihan. Baka inaalala lang niya na manghihingi sa kanya ng pasalubong. Masyado bang mabigat sa kanya na magbigay ng tig-isang chocolate o kaya sabon? Hindi naman natin hawak ang utak niya kaya hindi natin alam ang iniisip niya. Baka nagkaroon sila ng samaan ng loob nung huling bakasyon niya nang hindi natin alam. Huwag na tayong makialam sa kanila. Baka mamaya tayo pa ang mapagalitan ni Ma'am Elma. Ang sungit ni Ma'am Elma. At hindi man lang nag-alok na kumain. Dati pa naman napansin ko nang may ugali siya pero ngayon kasi mas lumala Baka pagod lang yun dahil kauuwi lang. Wag muna natin siyang husgahan. Nahiya nga din ako sa kapatid niya kanina. Ako rin naman. Kaya lang pinagbawalan tayong magsalita. Wala tayong magagawa kundi itikom ang bibig natin. Ganyan lang siguro kapag galing ibang bansa. Hindi naman lahat. Bakit iyong kapatid ni Luis? Mas matagal pa nga yun sa abroad. Hindi naman naging suplada. Mas lalo nga naging palabati. Siguro depende na lang din sa tao. Oo nga. Ay, hindi pa ba luto yung sinalang mo? Malapit na to. Gutom ka na ba talaga? Oo hindi rin kasi tayo nakapagmerienda kanina. Maya-maya kasi ang utos din ni Ma'am Elma Pinaayos pa niya ang mga damit kanina sa cabinet. Doon ko nga pala nakita yung mga kahon ng chocolate, shampoo, sabon at mga delata. Nung ilalabas ko nga ang mga yun sa maleta, pinagalitan ako Huwag ko daw pakialaman. Maging maingat ka nga pala sa pag-aasikaso mo sa mga gamit niya. Mahirap na, baka may mawala, ikaw ang pagbintangan. Hindi naman malikot ang kamay ko, no? Alam ko naman yun. Ang akin lang baka mapagbintangan ka. Mga damit lang niya ang inayos ko. Pero yung ibang gamit niya, hindi ko na hinawakan. Maglalagay na ako ng mga plato. Gutom na talaga ako Luto na rin naman ito. Pasensya ka na, natagalan. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa bahay ni Ma'am Elma gaya ng bilin niya sa amin. Kailangan ko kasing mamalengke para maabutan ng mga sariwang isda.
Kinuha ko lang ang pera at basket saka ako umalis. Mahigit 2 oras din ako namili. Pagdating ko, narinig ko ang matinis at galit na boses ni Ma'am Elma sa gilid ng bahay. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na magtanim ng mga gulay dito sa bakuran ko, ha? Ay, pasensya na talaga. Ay, akala ko kasi ayos lang dahil wala ka namang sinasabi na taniman ko ng mga halaman. Kaya nangahas na akong taniman ng mga gulay. Ay, aalisin ko rin naman yan. Dapat inalis mo ng mga yan bago ako dumating. Ay, nanghihinayang kasi ako na bunutin dahil may mga bunga na mapapakinabangan mo rin naman ang mga gulay. Ano tingin mo sa akin? Walang pambili ng mga gulay? Ay, hindi naman. Kaya lang mas masarap kasi ang mga gulay kapag bagong pitas. Huwag ka na nga magpaliwanag pa. Tanggalin mo na mga halaman mo sa bakuran ko. Ay, hindi ba pwedeng hintayin na lang natin na mapitas ko ang mga gulay? Ikaw ba may-ari ng lupa, ha, Ray? Ay, hindi. Nakikiusap lang sana ako. Baka pwede mo akong pagbigyan. Hindi! Ano pang hinihintay mo, Pasko? Bunutin mo mga yan! Ay, sige, bubunutin ko na. Kahit hindi ko nakita ang mukha ni Ray, alam kong malungkot siya dahil kailangan na niyang bunutin ang mga pananim niya. Kahit ako nalulungkot din dahil alam kong tinanim niya yun para sa anak namin. Umaasa kasi si Alex sa pagdalaw namin sa kanya sa Maynila, meron kaming madadala. Nandyan ka na pala, Norma. Kararating ko lang, ma'am. Ang aga-aga pinapainit ng asawa mo ang ulo ko. Nakatiwangwang kasi yung lupa sa gilid. Kaya naisip kong sabihin kay Ray na taniman ng mga gulay. Ikaw naman pala ang pasimuno nun. Pasensya na talaga, ma'am, sa pakikialam namin. Ano pa kaya ang pinakialaman ninyo sa bahay na ito? Wala na kaming pinakialaman. Kundi nagtanim lang kami ng mga gulay. Pasensya ka na sa nagawa namin. Dahil sa ginawa ninyo, nawalan ako ng tiwala sa inyo. Para yun lang, humingi na rin kami ng dispensa. Hindi sapat na humingi lang kayo ng dispensa. Paalisin mo ba kami sa trabaho? Hindi. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Pero hindi na pwedeng pumasok sa loob ng bahay si Ray. Kahit naman nun bihirang pumasok sa loob ng bahay ang asawa ko. Maliban na lang kung magpapatulong ako sa pagbubuhat ng mga kasangkapan. Sumasakit talong ulo ko. Mabuti pa ayusin mo na yung pinamili mo. Aakyat lang ako sa kwarto ko. Nasundan ko na lang ng tingin si Ma'am Elma habang palabas ng kusina. Nang wala na siya, tsaka ko na itinuloy ang ginagawa ko. Pagkatapos ko maiayos ang mga gulay at prutas sa ref, hinugasan ko naman ang mga isda at karne. Nang matapos ako sa mga gawain ko, lumabas ako para dalhan ng kape si Ray. Ayos ka lang ba, ha? O ito, dinalhan kita ng kape. Ay, salamat. Nanghihinayang lang ako sa mga gulay. Wala tuloy tayong madadala sa anak natin. Sina paring June, may mga pananim silang gulay. Pwede naman tayong bumili sa kanya para madala kay Alex. Ay, ganun na nga ang gagawin natin. Bibili na lang. Pasensya ka na, ha. Kung hindi kita pinilit na magtanim hindi ka sana pagagalitan ni Ma'am Elma. Wala kang kasalanan. Gusto ko rin namang magtanim. Nangihinayang din kasi ako na nakatiwangwang lang ang lupa rito. Sabi nga pala ni Ma'am Elma, hindi ka na daw pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Sabi ko nga hindi ka naman basta pumapasok hanggat hindi ko sinasabi. Sundin na lang natin siya para hindi na magalit. Lumipas ang mga araw na laging masungit si Ma'am Elma. Kahit wala namang kaming ginagawang mali, lagi pa rin kaming pinag-iinitan. Tumatahimik na lang kami para hindi na humaba ang usapan. Isang araw nagulat na lang kami nang biglang dumating ang mga kapatid ni Ma'am Elma, kasama ang mga asawa at mga anak. Kung gaano kasaya at ka-excited ang mga ito, kabaliktaran naman ni Ma'am Elma. Mula sa likod bahay, dinig namin ang galit na boses ng amo namin. Hanggang palayasin niya ang mga kapatid niya sa bahay. Norma! Norma! Ma'am, tawag mo ba ako?
Kayo ba ng asawa mo nagsabi sa mga kapatid kong nandito na ako? Naku ma'am, hindi kami. Hindi naman namin sila nakakausap eh. Oy, paano nila nalaman kung wala nagsabi sa kanila? Hindi ko alam. Baka may nakakita sa'yo habang nasa bakuran ka. Di ba ilang beses ka na rin naman naglalagi sa labas? Sinabi ko naman sa'yo, oras na malaman nilang nandito na ako para silang langgam na magsusulputan dito sa bahay. Baka gusto ka lang nilang makita at makumusta. Hindi naman sa pasalubong mo sila interesado eh. Anong hindi? Sa pagkakakilala ko sa mga kapatid mo, mababait naman sila at hindi mapagsamantala. Mga kapatid ko sila at kasabay lumaki. Kaya mas higit ko silang kilala kesa sa'yo. Huwag ka nga magmarunong dyan. Sinabi ko lang naman kung ano ang nakikita namin sa mga kapatid mo eh. Kung sino man ang taong nagsabi sa mga kapatid kong dumating na ako, mamatay na sana siya. Ma'am, hindi naman tama na gustuhin mong may mamatay. Kapag nagtagal naman kasi malalaman din ng mga taga rito na dumating ka na. Hindi mo kailangan magalit. Mula ngayon ha, lagi ninyong isasara ang gate at wag na wag nang magpapapasok ng kung sino nang walang pahintulot ko. Oo, ma'am. Akala ko pa naman makakapagpahinga ako. Bumalik na lang ulit sa taas si Ma'am Elma. Nagbilin pa na huwag siyang istorbohin. Napapailing na lang ako sa amo namin. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan niyang pagtabuyan ng mga kapatid. Para akong nahiya sa ginawa niya. Ilang oras lang ang nakakalipas, dumating naman ang tiyahin ni Ma'am Elma. Pilit nitong gustong kausapin ng pamangkin pero sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam. Nagbilin na lang na babalik sa ibang araw. Nung hapon umalis si Ma'am, nagsabi ito na ilang araw mawawala. Kaya maaga kaming nakauwi ng araw na yon. Naging bisita rin namin sa bahay ang kapatid ni Ma'am Elma. Pasensya ka na ha. Yung kasi ang bilin ng kapatid mo eh. Kaya wala kaming nagawa kundi ang manahimik. Naiintindihan ko naman kayo mag-asawa eh. Alam kong sumusunod lang kayo sa utos ni Elma. Hindi rin kasi namin alam kung anong dahilan niya. Bakit ayaw niyang humarap sa inyo? Siguro, iniisip niya na hihingi kami ng pasalubong o kaya pera sa kanya. Gusto lang naman namin siya makita. Hindi man lang niya kayo na-miss. Kahit noon pa, napakadalang niyang magbigay sa amin. Hanggang sa sinabi niyang hindi na niya kami padadalan. Bayad na daw siya ng utang na loob sa amin. Kami kasi gumastos sa pag-alis niya noon eh. Mula noon, hindi na ako lumapit uli sa kanya. Ewan ko lang ang iba kong kapatid. Balang araw, matatauhan din ng kapatid ninyo. Sana nga, matatanda na rin kami. Gusto lang namin na makasama siya. Kumusta nga pala ang pakikitungo niya sa inyong mag-asawa? Hay, araw-araw nga kaming napapagalitan eh. Konting pagkakamali, lagi siyang nakasinghal kay Norma. Hindi naman siya ganun dati. Iba na talaga kapag nakapag-abroad. Hindi na marunong tumingin sa pinanggalingan. May mga taga rito naman na nakapag-abroad, pero hindi naman nagbago. Kayo na ang bahala kay Elma ha. Kayo naman ang lagi niyang kasama eh. Bilang kuya, siyempre, nag-aalala din ako sa kanya. Lalo at hindi niya naiisip mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala ni Norma sa kanya. Bahala na rin kayo magpasensya sa kanya kung nasusungitan man kayo. Siguro, ganun lang kapag matandang dalaga. Hindi na rin nagtagal si Joey sa bahay at nagpaalam na rin uuwi. Malapit lang naman ang bahay niya sa amin. Kaya nung makita daw niyang may ilaw, sumaglit na siya sa amin. Mabait pa rin talaga siyang kapatid. Sa tingin ko na kay Ma'am Elma talaga ang problema. Nagbago na nga dahil nakapag-abroad lang. Dati, bilib ako sa mga nangingibang bansa dahil kaya nila magsakripisyo at malayo sa pamilya. Pero nagbago na dahil kay Ma'am Elma. Hindi naman pala lahat lumilingon sa pinanggalingan. Naisip ko bigla si Alex at ang plano niya magtrabaho din sa ibang bansa. Sana hindi siya matulad sa amo natin. Iba naman ang anak natin. Lagi ko rin siyang paalalahanan. May palagay ako na marami pa tayong matutuklasan sa mga susunod na araw sa pag-uugali ni Ma'am Elma.
Matagal ko nang inihanda ang sarili ko. Sana makatagal tayo hanggang makatapos si Alex. Ay may awa ang Diyos. Wala tayong pagsubok na hindi kayang lampasan. 3 araw ding nawala si Ma'am Elma. Pagdating may mga bagong damit at sapatos siyang pinamili. Kaya ako nalaman inutusan niya akong ayusin sa cabinet ang mga yon. Nang mga sumunod na araw maraming kamag-anak ang pumupunta pa rin. Yung iba para humingi ng tulong dahil sa may sakit na kaanak. Anong akala nila sa akin? ATM? Ang kakapal ng mga muka? Gumagawa pa ng kwento na may sakit ang anak para makahingi lang ng pera. Totoo may sakit ang anak ng pinsan mo, ma'am. Nakabigay na kami sa kanya dati ng konting tulong. May sakit kasi yung dalagita na habang buhay na ang gamutan eh. Kapag kasi hindi nakakainom, sinusumpong ng sakit. Hindi ko naman sila obligasyon anak-anak, hindi naman pala kayang responsibilidad. Konting tulong lang naman ang hinihingi ng pinsan mo eh. At isa pa, hindi nila kagustuhan na magkaroon ng anak na may diferensya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maaawa sa kanila. Hindi ako nagpakahirap sa ibang bansa para itulong lang sa kanila ang pera ko. Minsan sinusubok tayo ng pagkakataon kung hanggang saan natin kayang tumulong, ma'am. Darating din kasi ang pagkakataon na tayo naman ang mangangailangan ng tulong. Hindi tayo nabubuhay lang para sa sarili natin. Kung mararanasan mo na magtrabaho sa ibang bansa, baka ganito rin ang gawin mo sa lahat ng lumalapit sa'yo. Ma'am, hindi ko na kailangan makarating ng ibang bansa para malaman kung gaano kahirap kumita ng pera. Dito pa lang sa atin alam ko na kung gaano kahirap ang buhay. Yun naman Pero kahit gaano kahirap, kahit madalas kapos kami, kapag may lumalapit para humingi ng tulong, hindi kami nakakatiis na hindi bigyan kahit magkano. Natigilan naman si Ma'am Elma. Nang wala na siyang masabi, nagpaalam na akong pupunta ng kusina para ayusin naman ang mga basurang itatapon sa labas. Ay yan na ba ang lahat ng basura? Oo, ito na lahat. Ako na ang magtatapon. Ay siya nga pala, dumating kanina yung tiyuhin ni Ma'am Elma. Ako na lang ang humarap. Sabi ko abala siya. Nakakaawa naman kasi kung sisigawan ng amo natin. Matanda na rin Kinausap ko nga si Ma'am Mukhang tinabla naman sa mga sinabi ko. Kahit wala man siyang ibibigay doon sa mga tao, harapin naman sana niya ng maayos. Kaya nga tingin niya kasi lahat ng pumupunta dito, gusto siyang hingan ng pera o pasalubong. Hindi naman lahat. Kita mo nga ang mga kapatid niya, hindi na ulit bumalik. Gusto lang talaga siyang makita. Sige na, itapo mo na yan at babalik na ako sa loob. Baka tapos na rin kumain si Ma'am Elma Hindi lang sa mga kamag-anak masungit si Ma'am Elma. Kahit nga sa mga namamalimos o nakikiinom lang na matanda. Para silang mga insekto kung pagtabuyan. Nagkakatinginan na lang kami ni Ray at minsan napapailing na lang. Gabi na nun nang tawagin niya kami mag-asawa para kausapin. Kabado pa kami ni Ray habang palapit dahil baka pagagalitan na naman niya kami. Ito na ang huling sahod mo, Ray. Simula bukas, hindi ka na babalik dito. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali? Halos wala ka namang ginagawa dito. Kung ano man ang trabaho mo, kaya na ni Norma. Kaya lang kasi. Pwede naman na manatili ka dito Kung ayaw ninyong maghiwalay, pero isang sahod na lang ang ibibigay ko sa inyo. Okay na ako na lang ang maiwan kesa naman sa isang sahod lang ang matatanggap namin mag-asawa, Ma'am. Mabuti naman, madali kang kausap. Ikaw, Ray, kunin mo na tong sahod mo. Sige, salamat na rin sa ilang taong paninilbihan sa iyo. Uuwi na po kami, Ma'am Elma. Agahan mo bukas, marami akong ipagagawa sa'yo. Pagdating sa bahay, saka naglabas ng sama ng loob si Ray. Hinayaan ko muna siyang magsalita at sabihin lahat ng nasa kalooban niya. Saan ako ngayon maghahanap ng trabaho?
Kung kailan kailangan natin ng pera. Makakahanap ka naman siguro. Pwede ka magtanong sa mga kakilala natin. 65 na ako. Sino pa ba ang tatanggap sa akin? Kesa naman sa magkasama tayo sa trabaho tapos isa lang ang sahod. Nag-aalala din kasi ako sa iyo. Ikaw na lang ang mag-isa doon. Baka kung anong gawin sa iyo ni Ma'am Elma. Masungit lang siya. Pero hindi naman niya magagawang pagbuhatan ako ng kamay. Akala yata niya ganun lang kadali ang trabaho sa bahay niya. Kakayanin mo bang mag-isa ka na lang doon? Oo naman, alang-alang sa anak natin. Siya nga nagtitiis sa Maynila tayo pa kaya? Kapag hindi mo na kinaya ang trabaho, umalis ka na rin doon. Ikaw naman kailangan mo makahanap ng trabaho para may katuwang na ulit ako. Bukas na bukas din, magtatanong ako sa mga kakilala natin. Huwag ka madismaya. Tandaan mo habang may buhay, lagi may pag-asa. Hindi lang lungkot ang nararamdaman ko kundi takot na rin. Hindi ko lang sinasabi nun kay Ray. May pagkakataong kapag nagkakamali ako dahil sa maliit na bagay o kaya naman matagal akong lumapit pag tinawag ni Ma'am Elma, inaambaan niya ako na sasaktan. Nung gabing yun, taimtim ako nagdasal na hindi sana mangyari ang kinatatakutan ko. Kinabukasan mas nauna pang nagising si Ray sa akin. Pinagtimpla na niya ako ng kape at pinagluto ng almusal. Hinatid pa niya ako sa malaking bahay pero hindi na siya lumapit sa may gate. Tinanaw na lang niya ako sa malayo. Bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na ma'am kung ngayon lang ako nakarating. Ipagluluto na kita ng almusal. Sa susunod nga ha, agahan mong pagpunta. Oo ma'am. O siya nga pala, bakit nasa sako ang mga bote? Wala ka bang balak na itapon ng mga yan? Hinihiwalay ko talaga kasi yan sa basura. Pwede kasing ibenta ang mga yan. Ibinibigay ko yan sa isang matandang babae. Alisin mo mga yan dyan. Doon sa labas mo ilagay. Sige ma'am, doon ko ilalagay mamaya. Ipagtimpla mo nga muna ako ng kape bago mo ituloy ang pagluluto mo. Kanina pa humahapdi ang sikmura ako. Sige ma'am. O siya nga pala. Tapos na bang mag-aral ang nag-iisa ninyong anak? 1 taon na lang gagraduate na si Alex. Sa Maynila siya nag-aaral. Sigurado ba kayo na nag-aaral ang anak ninyo? Baka niloloko lang kayo para padalhan ninyo ng pera. Nakapunta na ba kayo sa university na pinapasukan niya? Hindi pa. Sa tinutuluyan lang niyang boarding house. Parang imposible naman na doon pa siya nakapasok Meron namang eskwelahan dito na malapit. Nakapasa kasi siya sa scholarship kaya doon siya nakapasok Allowance at upa na lang niya ang iniintindi namin ng ama niya. Hindi ako naniniwala. Bakit? Gaano ba katalino ang anak ninyo para makapasa sa scholarship? Namamana kasi ang talino At kayong mag-asawa, tingin ko, wala kayo nun. Matalino ang asawa ko, ma'am. Hindi lang siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera. Sa kanya nagmana ang anak namin. Hindi pa rin ako naniniwalang kaya ninyo magpaaral. Dahil ba mahirap lang kami? Sa'yo na rin ang galing yan. Maliit lang naman ang sahod ninyo sa akin. Kahit pa sabihin ninyong iskolar ang anak ninyo, sa taas ang bilihin sa Maynila, malabo yung sinasabi mo. Balang araw mapapatunayan ko rin na totoong sinasabi ko. Nagkibit-balikat na lang si Ma'am Elma. Inilapag ko na rin ang tasa ng kape sa harapan niya. Saka ko binalikan ng ginagawa ko. Bago magtanghalian, dumating naman si Joey. May dala siyang imbitasyon para sa kaarawan ng bunso niyang anak. Sinabi niya na nakiray na ang imbitasyon namin. Oh, para saan ang imbitasyon na to? Sa birthday ng anak ko si Michelle. 18 na siya kaya pinaghandaan namin. Wala akong pang-ambag sa cake, lechon o ibibigay na mamahaling regalo ha? Hindi naman yun ang ipinunta ko Gusto ko lang na imbitahan ka. Ganun na rin yun. Kunwari, imbitahan mo ko. Pagkatapos hihinganin niyo ko. Wala akong hihingin na kahit na ano sa'yo. Ang gusto ko, nandun ka sa mahalagang okasyon ng anak ko. Hindi ako pupunta. Ayoko ng mga ganyang mga okasyon. Dahil ba hindi ka nasanay sa mga simpleng handaan?
Napansin ko kahit sa pananamit, nagbago ka na. Lagi kang nakapustura kahit nandito ka lang sa bahay. Hindi na ikaw ang dating kapatid namin. O tama ka kuya, nagbago na ako. Hindi na ako sanay sa mga simpleng okasyon. Magbibigay na lang ako ng perang pangregalo sa anak mo. Itago mo na lang yan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Tumatanggi ka ba sa grasya? Eh hindi naman to sa'yo, kundi sa anak mo. Siguradong matutuwa na ito si Michelle. Hindi ko pinalaki ang anak ko sa material na bagay. Ayoko kasing pera magiging basehan nila para maging masaya. Kung ayaw mo ng perang ibinibigay ko, ikaw ang bahala. Sana maisip mo na mas mahalaga pa rin ang pamilya kesa sa perang meron ka ngayon. Bakit ba palagi ninyong sinisilip ang pera ko, ha? Huwag mong sabihin na iinggit kayo sa narating ko. Hindi kami naiinggit. Masaya pa nga kami para sa iyo eh. Ang gusto lang namin, matuto kang lumingon kung saan ka nang galing. Matuto ka sanang maging mapagkumbaba. Ay kung wala ka nang sasabihin at ayaw mo namang tanggapin ang perang ibinibigay ko, umalis ka na. Hindi ko maiwasang maawa kay Joey. Hinatid ko pa siya hanggang sa may gate. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa kapatid mo. Gusto lang sana namin siyang makasama. Sa linggo pa naman ang birthday ni Michelle eh. Malay mo magbago pa ang isip ni Ma'am Elma. Sa tingin ko hindi na magbabago ang isip ni Elma. Nabanggit nga pala ni Ray na tinanggal na siya ng kapatid ko. Kaya mo ba ang trabaho ditong mag-isa? Kakayanin ko para sa anak namin. 1 taon na lang matatapos na siya. Ngayon pa lang binabati ko na kayo ni Ray. Salamat. Malapit na rin magbunga ang mga sakripisyo naming 3. O paano? Aalis na ako. Aasahan ko kayo sa linggo ni Ray, ha? Nang makaalis si Joey, bumalik na ako sa loob ng bahay. Sa maghapon na yun, hindi naman ako napagalitan ni Ma'am Elma. Mukhang okay naman ang mood niya. Kaya kinausap ko siya tungkol sa birthday ng pamangkin niya. Ma'am, hindi naman sa nakikialam ako ha. Bakit hindi ka pupunta sa birthday ng pamangkin mo? Naalala ko, may lakad din ako sa araw na yon. Ganun ba? At isa pa, sigurado naman kung sino-sinong imbitado ni Kuya Joey. Mga taga rito lang naman ang iniimbita niya eh. Ilang beses na rin kami nakakapunta sa mga okasyon nila. Yun na nga mga taga rito lang naman ang iniimbita niya. Ibig sabihin ayaw mo sila makahalubilo? Ganun na nga. O karapatan ko naman siguro mamili kung sinong pakikisamahan ko, di ba? Oo nga ma'am. Kaya lang kasi kapatid mo naman yung nag-iimbita eh. Bakit ba napilit kang pumunta ko kina Kuya Joey, ha? Naaawa lang kasi ko sa kanya. Alam kong gusto ka lang niyang makasama. Ay, ikaw Norma, magtapat ka nga. May gusto ka ba sa kapatid ko, ha? Nakita kita na ang tagal mong nakipag-usap sa kanya kanina. Wag mo naman sanang bigyan ng mali siya ang pakikipag-usap ko sa kapatid mo. Matagal na namin siyang kaibigan ni Ray. Mula nang tumira kami sa lugar na ito. Kung ayaw mong paghinalaan kita, manahimik ka na lang. Huwag ka makialam sa akin. Hindi na. Pasensya ka na. Dahil gusto ko lang magmagandang loob, mukhang ako pa ang napasama. Mula nun hindi ko na binanggit ang tungkol sa birthday ng anak ni Joey. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap naming yun ni Ma'am Elma kung sino-sino na ang pumupunta sa bahay niya. Mukhang hindi sila basta-basta kung pagbabasihan ng mga ayos. Naisip ko ganung mga tao pala ang gustong kasama ni Ma'am Elma. Katulad niyang may sinasabi na sa buhay at mga sosyal. Dahil sa palagi din siyang may bisita, madalas akong gabihin na sa pag-uwi. Paglabas ko nga ng gate, nandun na si Ray, sinusundo ako. Lagi ka na lang ginagabi ng uwi. Pasensya na, may mga bisita na naman kasi si Ma'am Elma eh. Taga saan ba ang mga yon? Hindi ko alam. Hindi na kasi ko nagtatanong baka masamain na naman niya. Pero tingin ko hindi sila taga rito. Kapag ganyang ginagabi ka ng uwi, baka pwede na pakiusapan na doon ka na lang sa malaking bahay matulog. Sa 1 linggo kasi mag-uumpisa na ako sa trabaho ko sa farm. Baka hindi na kita masundo niyan.
Ayoko naman makitulog doon. Magtsatsaga na lang ako maglakad pa uwi sa atin. Nag-aalala rin kasi ako sa iyo Huwag mo kong intindihin. Walang masamang mangyayari sa akin, no? Gagawa na lang ako ng paraan kung paano kita masusundo lagi. Huwag ka masyadong pakampante. Iba na ang panahon ngayon. Maiba ako. Tumawag ba sa'yo si Alex kanina? Tumatawag kasi siya sa akin kanina eh. Hindi ko naman masagot sa dami ng ginagawa ko. Oo, sinabi ko nga na busy ka. Gusto lang daw niya makausap tayo. Namimiss na daw niya tayo Ako rin naman. Sa sem break daw, uuwi siya rito sa atin. Talaga? Oo, makakasama na natin si Alex. Ay, salamat naman kung ganon makakauwi siya. Ay siya nga pala, kapag nangangailangan ng mga tao sa farm na pinapasukan ko, pwede ka doon pumasok. Paano naman ang trabaho ko dito kay Ma'am Elma? Ay mas malaki ang magiging sahod mo doon at magkakasama na uli tayo sa trabaho. Nahihiya naman ako na basta na lang umalis. Magpapaalam ka naman ng maayos tsaka hindi pa naman ngayon. O sige, sabihan mo lang ako para makapagsabi naman ako kay Ma'am Elma kung sakali. Dumating ang araw ng linggo. Maaga pa lang nagsabi na ako kay Ma'am Elma na kung pwede mag-half day ako sa trabaho. 3:00 kasi ang umpisa ng birthday party ng anak ni Joey. Hindi pa rin kasi kami nakakabili ni Ray ng regalo. Balak muna namin sumaglit sa bayan. Pumayag naman ang amo ko. Mas nauna pa nga siyang umalis dahil may lakad din siya ng araw na yon. Halos buong barangay yata ang nakisaya sa birthday ng anak ni Joey. Marami rin pagkain at may mga palaro para sa mga bata at matatanda. Kitang-kita sa mukha ng mga bisita na nag-enjoy sila. Kahit puyat na nagdaang gabi, maaga pa rin akong pumunta sa bahay ni Ma'am Elma. Pagdating ko, gising na siya. Kahit hindi niya inuutos, pinagtimpla ko na siya ng kape. Anong oras natapos ang party kahapon? Pasado 10:00 na rin. Mukhang pinaghandaan talaga ni Kuya Joey Oo, nag-iisang babae lang kasi at debo pa. Imbis na ipunin na lang ang pera, sa luho pa talaga dinala. Nun lang naman naghanda ng bongga ang kuya mo eh. Simple lang naman ang buhay nila. Hindi masasabi na maluho. Alam nga naman maghanda sila ng bongga kung mahirap lang sila. Ay, kaya ka ba umiiwas sa mga kapatid mo dahil sa estado nila sa buhay? Pakiramdam mo hindi mo na sila kalebel? Sino ka para tanungin ako ng ganyan, ha? Kasambahay ka lang dito. Hindi ko naman nakakalimutan kung ano ako rito. Mabuti pa, umpisa mo ng trabaho mo para hindi sayang ang pagpapasahod ko sa'yo. Tahimik ko na lang sinunod si Ma'am Elma. Inuna ko muna ang pagluluto saka ko sinunod ang paglilinis ng bahay. Habang nagpupunas nga ako ng bintana, narinig ko ang galit na boses ni Ma'am Elma na tinatawag ako. Itinigil ko muna ang ginagawa ko. Anong ginawa mo sa damit ko? Bakit may puti ito? Hindi ko alam kung ano ang nangyari dyan. Wala naman akong ginagamit kundi sabon lang. Mamumuti ba ito kung hindi palpak ang paglalaba mo, ha? Ang tanda mo na, hindi mo pa alam kung paano maglaba. Hindi ko talaga alam kung paano yan nagkaroon ng puti. Hindi naman ako gumagamit ng bleach. Alam ko naman kasi walang mancha ang mga damit nyo. Ayaw mo pa talagang umamin, ha? Ano? Aray, Ma'am Elma! Ang buhok ko! Huwag niyo hilahin! Ikaw, Tama sa susunod, ingatan mo ang mga damit ko. Pinili ko pa yan nung nagtatrabaho ako sa Dubai. Palibasa na kayo, kasi Ma'am ikaw. Elma. Mga damit na Tama na sinusuot po. mo, puro lang sa palengke binili. Siguro naman magtatanda ka na. Sa susunod ha, hindi lang yan ang aabutin mo. Imbis na humingi ka ng tawad, nangangatwiran ka Hindi ko pa. kasi alam kung paano nagkaroon ng puti yan eh. Kasi nga, tanga ka. Tumanda ka na lang nga sa pangangatulong Huwag na kayo magalit. Mag-iingat na ako sa susunod. Oras na pumalpak ka na naman sa trabaho. Hindi ka lang masasaktan sa akin. Ibabawas ko pa sa bawat sweldo mo ang katangahan mo.
Kahit naninikip ang dibdib ko sa sama ng loob, pinahid ko lang ang luhan tumutulo sa pisngi ko. At inayos ang sarili tsaka ko itinuloy ang ginagawa. Gumanda lang ang araw ko nang dumating si Aling Mariana. Yung matanda na laging nagkakalkal ng basura para makakuha ng mga kalakal na pwedeng pangbenta. Nang minsang makita ko siyang ginagawa yon, sinabihan ko siyang ihiwalay ko na lang ang mga plastik na bote para hindi na niya kailangan magkalkal. Ayon pa sa kwento niya, sila na lang ng apo niya ang magkasama sa buhay. Kaya lahat ginagawa niya para makaraos sa araw-araw. Tuwang-tuwa naman ang matandang babae dahil marami ako naibigay sa kanya ng araw na yon. Sino yung matandang pulubing kausap mo? Siya yung tinutukoy ko na kumukuha ng mga plastik na bote at iba pang pwedeng ibenta. Mukhang mabaho ang matandang yon. Wag na wag mo ngang palalapitin dito sa may gate. Hanggang loob na aamoy ko siya. Mukha lang siya madungis dahil sa pagkakalkal ng basura. Pero hindi naman siya mabaho. Palibasa kasi pareho kayo ng pinanggalingan. Kaya hindi mo siya maamoy. Galing ka rin naman sa pagiging mahirap pa. Naranasan mo rin naman kung paano magkaroon ng amoy dahil ultimo pambili ng sabon at cologne, wala ka. Sana naman wag mo masyadong taasan ang tingin mo sa sarili. Kaya ka lang naman nakarating ng ibang bansa dahil sa mga kapatid mo na tumulong sa'yo. Matagal na akong bayad sa kanila. Alam nila yon. Kahit kailan hindi mo matutumbasan ang ginawa nilang tulong sa'yo. Sana maisip mo rin ang mga mali mong ginagawa. Baka dumating ang araw ang iniingatan mong yaman biglang mawala. Mas lalo pa naging mainitin ang ulo ni Ma'am Elma. Kahit nga may bisita siya, pinapagalitan niya ako sa harapan nila sa konting pagkakamali ko. Mabuti pa ang mga yun, pinagtatanggol ako. Kapag wala na sila, tsaka niya ulit ibubuhos ang galit niya sa akin. Kapag marami na talagang pera ang isang tao, nakakalimutan na nitong magpakatao. Minsan pag uwi ko, napansin ni Ray ang pasako sa braso. Wala kasi kung sinasabi sa kanya na kahit ano. Baka nabangga lang kung saan na hindi ko namamalayan. Sa susunod, mag-iingat ka na. Oo, minsan kasi nagmamadali ako Ay siya nga pala, may maganda akong balita sa'yo. Naghahanap ng bagong tauhan sa farm. Nirekomenda nga kita kay Sir Maki Pwede ka na magsimula kahit anong oras. Talaga? Magpapaalam muna ako kay Ma'am Elma. Oo nga. Maayos pa rin na magpaalam para wala siyang masabi. Naisip ko bigla, kawawa ang susunod na kasambahay niya. Sa palagay ko lang walang magtatrabaho sa kanya na taga rito. Alam na kasi ang ugali niya Siguradong naipagkalat na ng mga kaanak niya ang ginawa niyang pakikiharap sa kanila. Sa bagay. Minsan nga sinabihan ko siya hindi ko na rin kasi matiis ang mga lumalabas sa bibig niya. Nagalit lang siya. Kaya tama lang na umalis ka na dun sa kanya. Bukas na bukas din pagpasok ko magpapaalam na ako sa kanya. Ay, excited na ako na sa wakas. Magkakasama na naman tayo sa trabaho. Ako din naman. Nasanay na kasi ko na lagi kang kasama sa lahat ng oras Meron man akong kabang nararamdaman sa pagsasabi kay Ma'am Elma, may saya naman sa puso ko. Na sa wakas makakaalis na rin ako sa bahay na yon. Wala namang problema sa trabaho dahil sanay naman ako sa mabibigat na gawain. Pero hindi ang mga masasakit na salitang ibinabato niya sa akin. Sa kabila ng mga ginagawa niya, hangad ko pa rin ang kabutihan niya. Sana din wag siyang magkasakit dahil mahirap ang mag-isa sa buhay. Alam ko natatakot siya na magpapasok sa bahay niya ng mga kamag-anak sa pangamba na maubos lang ang perang pinaghirapan niya. Pero sana maisip niya na hindi sa lahat ng pagkakataon mahalaga ang pera. Habang kumakain si Ma'am Elma, saka ko sinabi ang pag-alis ko. Kita naman sa mukha niya ang pagkagulat sa biglang pamamaalam ko. Ano ang dahilan? Bakit ka aalis? Tumatanggap kasi ng trabahador sa farm na pinapasukan ni Ray.
Pumayag na ang amo niya na magtrabaho ako doon. May trabaho ka na dito. Bakit kailangan mo pang lumipat? Gusto ko rin kasing kasama ang asawa ko. At malaki rin ang sahod. Kailangan namin yon dahil may pinapaaral kaming anak. Baka akala mo madali ang trabaho sa farm. Mas mahirap pa sa mga gawaing bahay. Sanay naman ako sa mabibigat na trabaho mula pa nung bata ako eh. Kung kailang maraming gawain dito, tsaka ka naman nagpapaalam. Lagi naman may gawain dito sa bahay mo. Ayaw mo kasi na wala akong ginagawa. Gusto mo sulitin ang bawat sentimo na binabayad mo. Natural, mahirap kumita ng pera. Alam ko. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Sana, hintayin mo muna ako na makahanap ng kapalit mo bago ka umalis. Ilang araw lang ang may bibigay ko sa'yo. Dahil kailangan ko na rin mag-report sa bago kong amo. Paano kung pabalikin ko si Ray? Hindi na rin papayag ang asawa ko na bumalik dito. Kahit magtanim na lang kayo sa bakanteng lote para makatipid kayo. Pasensya na talaga, Ma'am Elma. Hindi ka na namin mapagbibigyan. Alam mong mahirap makahanap ng helper ngayon. Pero mas pinili mo pa rin ang umalis. Hindi nyo malang isinaalang-alang ang ilang taong pagtatrabaho sa akin. Pasensya ka na talaga, Ma'am. May mga bagay kasi na kailangan iwan para sa mas magandang kinabukasan. Isang araw narinig ko na may kausap si Ma'am Elma sa cellphone. Tinatanong niya ang nasa kabilang linya kung meron itong alam na pwedeng pumasok na kasambahay. Hindi niya alam na naririnig ko siya dahil nasa malapit lang ako. Wala. Yung iba kaya nating kaibigan. Bakit naman wala silang tiwala na magrekomenda ka sa akin? Grabe naman sila mag-isip na baka maltratuhin ko. Kaya ako lang naman napapagalitan si Norma dahil tatanga-tanga. Kita niyo naman, di ba? Puro palpak ang ginagawang trabaho. Yun pala ang dahilan kung bakit ayaw na nila pumunta dito. Sige, hindi na kayo welcome dito sa bahay ko kahit kailan. Nang silipin ko si Ma'am Elma, hindi maipinta ang mukha niya sa inis na nararamdaman. Nakakuyom din pareho ang kamay niya habang nanginginig. Dahan-dahan na lang akong umalis sa kinaroroonan ko. Baka makita pa niya ako. Hindi ko naman sinasadyang makinig. Nandun na ako bago pa siya dumating. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Joey. Mukhang may plano silang uminom ng asawa ko dahil may dala siyang lambanog. Umalis lang daw sandali si Ray para bumili ng pulutan. Oh, maaga kaya ata nakauwi ngayon. Oo nga, maaga ko kasing natapos sa mga gawain ko eh. Nabanggit ni Ray sa farm ka na rin daw magtatrabaho? Oo, nagpaalam na nga ako kay Ma'am Elma kanina eh. Humingi lang siya ng ilang araw para makahanap siya ng kapalit ko. Sa tingin ko, walang papasok sa kanya bilang kasambahay sa mga taga rito. Wala talaga. Kahit nga mga kaibigan niya ayaw magrekomenda sa kanya. Ayaw na nga rin pumunta sa bahay niya eh. Masyado kasing silamban ng kapatid ko ang pera niya. Nakalimutan niya na kahit anong yaman niya, hindi naman niya yon madadala sa hukay. Nakalimutan niya lahat ng tinatamasa niya galing sa Panginoon. Kung hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa abroad, hindi niya matatamasa ang marangyang buhay na meron siya. Oh, Norma, maaga ka ngayon ah. Walang bisita si Ma'am Elma eh. Bumili lang ako ng pulutan at ulam na rin. Magsaing ka na lang. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Alam mo, kahit hindi nagsasalita ang asawa ko, alam ko na hindi maganda ang ginagawa ng kapatid mo sa kanya. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginagawa niya. Aminado naman ako na malaki na ang pinagbago niya simula nung mag-abroad. Kaya nga kinausap ko na ang amo ko para makasama ko na sa farm si Norma. Hindi naman talaga hiring sa amin. Nakiusap lang ako, buti pumayag si Sir Maki. Mabait talaga si Maki. Magiging maayos na ang lagay niyo dun sa farm niya. Ay, mabuti pa. Umpisahan na natin ang pagtagay habang maaga pa. O sige, niyaya ko rin si paring Jed. Sabi susunod na lang. Oh, ayan na pala eh.
Pinapayagan ko naman si Ray na uminom dahil paminsan-minsan lang naman. Mababait naman ang mga kainuman niya at tahimik lang sila. Dahil alam kong mamaya pa sila matatapos, nauna na akong kumain at nagpahinga. Kinabukasan, tinatamad akong bumangon. Pero kailangan kong pumunta sa malaking bahay. Tuluyan na kasi akong nawalan ng gana magtrabaho kay Ma'am Elma pagkatapos kong marinig ang mga sinabi niya sa kausap. Tanghali na rin akong pumunta. Sa gate pa lang nakaabang na siya. Bakit ngayon ka lang? Parang ikaw ang amo ah. Pasensya na Ma'am Elma. Puro na lang pasensya. Paulit-ulit mo rin naman ginagawa ang mga kapalpakan mo. Kaya nga aalis na lang ako para hindi mo na makita ang mga mali kong nagagawa. Nagmamalaki ka ngayon dahil may trabaho na naghihintay sa'yo. Baka gusto mong kausapin kung magiging amo mo ano? Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Kahit siraan mo pa ako sa kanya at hindi na niya ako tanggapin sa farm niya, aalis pa rin ako sa bahay na ito. Pumasok ka na nga sa loob at umpisa mo na maglinis. Sumunod naman ako at naglakad na papasok ng bahay. Nalingunan ko pa si Ma'am Elma na lumabas ng gate. Alam kong pupunta siya sa farm. Nagkibit-balikat na lang ako. Kahit mawalan pa ako ng kita, hindi ko iindahin. Naisip ko na minsan mas mahalaga pa rin ang dignidad kesa sa perang kikitain. Pagkatapos ko maglinis, inayos ko naman ang mga basura. Ang iba na ilabas ko na kagabi. At ilalabas ko na rin ang iba kasama ng mga kalakal na ibibigay ko kay Aling Mariana mamaya. Habang nag-aayos nga ako, nakarinig ako ng kumusyon sa labas. Parang boses ni Ma'am Elma. Ipapahuli kita sa pulis! Magnanakaw ka! Hindi ako magnanakaw! Basura lang ang tinitingnan ko! Huwag mo nga ako mahawakan! Nakakadiri ka! Amoy basura ang kamay mo! Ma'am Elma, wala namang masamang ginagawa si Aling Mariana. Kilala ko siya, hindi siya magnanakaw. Isa ka pa eh! Pinagtatanggol mo pa ang kauri mo! Huling-huli na nga siya sa pagsilip sa gate ko, itatanggi pa! Ako lang ang sinisilip niya. Hindi kasi ko agad nakalabas. Baka magkasabot kayong dalawa na pagdakawan ako. Ma'am Elma, kilala ng mga tao rito si Aling Mariana na mabait at walang ginagawang masama. Kahit makarating pa tayo sa barangay. Ikaw na matanda ka? Huwag na huwag ka nang makakalapit-lapit dito sa gate ko ha? Doon ka sa bundok ng basura mga lakal, huwag dito. Baka magdala ka pa ng kung anong sakit eh. Sobra ka naman, ma'am. Hindi ka na naawa sa matanda. Darating ang panahon, tatanda ka rin. Oo, tatanda ako. Pero hindi ako magiging pulube na katulad niya. Kaya mabuti pa, paalisin mo na siya at huwag nang pabalikin dito. Masyadong matalas ang dila mo at bawat salitang lumalabas sa bibig mo, may kasamang lason. Buong buhay mo hindi ka pa natuturuan ng leksyon. Hayaan mong ako ang magbigay nun sa'yo. Ano ba yung sinasabi mong matanda ka ha? Norma, paalisin mo na siya. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Oo, ma'am. Bilisan mo! Sumunod ka na rin kaagad sa akin at marami ka pang gagawin. Naging masama siya dahil lang nakapag-abroad siya. Ang layo ng ugali niya sa mga kapatid na may kababaang loob. Ako na humihingi ng tawad sa mga ginawa niya. Aling Mariana, wag na rin kayong babalik dito ha. Aalis na rin kasi ako eh. Wala nang magbibigay sa inyo ng kalakal. Tama lang na umalis ka. Mas may magandang naghihintay sa'yo sa labas ng bahay na ito. At ang amo mo, magbabayad siya sa mga ginawa niya. Ipaubayan na lang natin sa Diyos ang ginawa niya. Ito na nga pala ang mga naipon kong kalakal. Mag-iingat kayo sa pangangalakal niyo ha. Salamat iha. Patnubayan ka ng buong pamilya mo ng Panginoon. Ako na rin ang naglagay ng 2 garbage bag na pinaglalagyan ng mga kalakal sa kariton nito. Ngumiti pa sa akin ang matandang babae bago umalis.
Pagpasok ko sa bahay, sinalubong na agad ako ni Ma'am Elma ng malakas na sampal. Napahawak na lang ako sa pisngi ko. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko sa'yo sumunod ka kagad. Tinutulungan ko pa kasi si Aling Mariana na mailagay sa karito ng mga kalakal. Inuna mo ba talaga ang basurang yon kesa sumunod sa utos ko? Maaring basura lang yun sa'yo. Pero sa matandang yun, kayamanan ng maituturing. Dahil doon niya kinukuha ang pang-araw-araw nilang gastusin na maglola. Wala akong pakialam. Wala ka naman palang pakialam eh. Pwes wala na rin akong pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Aalis na. Kahit hindi ko na makuha ang huling sahod ko sa'yo, basta aalis na ako sa bahay na ito. May usapan tayo na hanggat wala akong nahahanap na kapalit, hindi ka pwedeng umalis. Sa tingin mo makakahanap ka ng kapalit ko sa ugali mong yan, ha? Wala ka rin naman mapapasukan kapag umalis ka dito. Nagtagumpay ka bang siraan ako kay Sir Maki, ha? Oh, baka nga pati si Ray tanggalin na rin niya. Okay lang. Makakahanap pa naman kami ng trabaho eh. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Sa'yo, walang magtsatsaga na manilbihan sa'yo. Kahit nga mga kaibigan mo, iniwan ka na dahil hindi nila matiis ang ugali mo. Norma! Bumalik ka dito! Norma! Huwag kang umalis! Nang makalabas ako ng gate, parang naalis na rin ang mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Napatingala pa ako sa kalangitan na para bang sa wakas nakalaya na rin ako. Pagdating sa amin, nagpahinga lang ako bago ang bahay naman namin ang inasikaso ko. Nung dumating si Ray, sinabi niya nang galing sa farm si Ma'am Elma. Alam ko, ayos lang naman kung hindi na ako tatanggapin ng amo mo eh. Baka kahanap pa naman ako ng ibang trabaho. Ano ka ba? Tanggap ka na nga, hinihintay ka na nga lang kung kailan ka papasok. Hindi ba siya naniwala sa mga sinabi ni Ma'am Elma? Kung nakita mo lang kung paano napahiya sa maraming tao si Ma'am Elma, akala yata niya, porke magkapantay sila ni Sir Maki ng katayuan sa buhay, maniniwala na yun sa kanya. Kaya pala galit na galit siya kanina pagbalik. Si Aling Mariana pa nga napagbuntunan niya ng galit eh. Kawawa nga ang matanda. Ay, hindi na siya naawa. Darating din ang panahon na tatanda rin siya. Hindi ba niya naisip ang ginawa niya pwedeng bumalik sa kanya? Kaya hindi na ako nakapagpigil. Nilayasan ko na siya. Pinipigilan pa nga niya ako eh. Di bukas, pwede ka na makapagsimula sa farm. Oo, magkakasama na ulit tayo sa trabaho. Malalaman niya ngayon kung gaano kahirap ang walang kasama. Ang laki nga ng bahay niya, pero malungkot naman. Si Aling Mariana ba wala ba talaga siyang kamag-anak kundi apo niya? Yun ang alam ko. Wala namang kasing taga rito nagkukwento tungkol sa matandang yun. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Baka dala lang ng galit kaya niya nasabi ang bagay na yun kay Ma'am Elma. Kahit naman sino talaga magagalit. Kalimutan mo na ang pangyayaring yun. Humanda ka na lang sa pagpasok mo bukas sa farm. Hindi ko na nga lang nakuha ang huling sahod ko kay Ma'am Elma. Hayaan mo na. Kikitain mo pa naman yun. Ang mahalaga, wala ka na sa bahay na yun. Kinabukasan, sumama na ako kay Ray sa farm. Kabado pa ako nang humarap kay Sir Maki. Nawala lang ang kaba ko nung umiti siya at magsalita. Sinabi lang niya ang mga dapat kong gawin. Hindi na rin naman niya binanggit ang tungkol kay Ma'am Elma. Nang araw na yon, nagsimula na ako sa trabaho. Hindi ko kasama si Ray kundi mga kapwa ko babae na galing pa sa iba't ibang barangay. Halos lahat sila kaidaran ko kaya naging palagay agad ang loob ko sa kanila. Kumpara sa mga kalalakihan, mas magaan ang trabaho namin sa farm. Hindi lang pala mga halaman ang inaalagaan doon kundi may mga hayop din. Kumpara sa gawaing bahay, mas madali ang trabaho ko ngayon. At nag-i-enjoy pa ako sa ginagawa ko. Dahil abala na kami sa trabaho, wala na kaming naging balita kay Ma'am Elma. Kuya Joey, Elma?
Ako nga. Pwede bang pumasok? Medyo nangangalay na kasi ako eh. Sige, tumuloy ka muna. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang ibig ko sabihin may sakit ka ba? Hindi ko alam eh. Nagpatingin na kasi ako sa doktor. Niresetahan lang ako ng mga gamot. Kaya lang, para namang walang epekto sa akin eh. Hinala nila baka may tumor ako sa tiyan dahil sa paglaki ng tiyan at pagpayat ng katawan ko. Dapat nagpapatingin ka sa ibang doktor para makasiguro ka. Natatakot kasi ako sa magiging resulta. Huwag ka matakot. Mabuti nga malaman natin para maagapan kung ano man ang sakit mo. Pasensya ka na kuya. Alam ko na galit ka sa akin kaya lang wala na kasi akong malapitan eh. Tama lang ang ginawa mong paglapit sa akin. Ilang araw ka na bang may sakit? 2 linggo na. Hindi na nga ako makatulog sa gabi dahil tuwing matutulog ako, tsaka umaatake ang sakit ng tiyan ko. Ay sino na nga ba ang kasama mo ngayon sa bahay? Mula nang umalis si Norma, wala na akong nakuha na kasambahay. Kung gusto mo, dito sa bahay. Pwede naman eh. Yun nga lang, maliit lang, hindi gaya ng bahay mo. 3 na lang din kami nakatira rito. Yung 2 ko kasing anak na lalaki, may mga trabaho na at umuupa na ng bahay. Nakakahiya naman kung dito ako makikitira. Baka pwede na kayo na lang ang lumipat sa bahay ko. Ako nang bahala sa mga gastusin natin. Pasensya ka na, Elma. Hindi papayag ang asawa ko sa gusto mong mangyari. May isa pa namang bakanting kwarto dito eh. Maliit lang, pero pwede ka na doon. Hindi na kasi ako sanay sa ganitong buhay eh. Kung gusto mo, bibisitahin na lang kita sa bahay mo. Ang kailangan ko kasi kasama sa bahay. Pasensya ka na. Hindi kita mapagbibigyan. Dadalawin na lang kita at sasamahan sa pagpapatingin sa doktor. Hindi niyo ba gustong maranasan na tumira sa malaking bahay? Masaya na kami sa kung anong meron kami. Sabi ko nga sa'yo dati, hindi sanay ang mga anak ko sa marangyang buhay. Walang nagawa si Ma'am Elma kundi umuwi. Sinamahan naman siya ng kapatid sa pagpapacheck up. 2 doktor ang pinuntahan nila, pareho lang ang sinasabi ng mga ito. Hindi matukoy ang sakit ni Ma'am. Habang tumatagal, palala ng palala ang kondisyon ng kapatid. Sa kabila ng pakiusap ni Ma'am Elma sa kuya na samahan siya sa bahay niya, hindi pa rin ito nagpaunlak. Hanggang sa magdesisyon na iuwi na lang ni Joey ang kapatid sa bahay. Subukan lang natin na ipatingin ka sa albularyo. Baka makakuha tayo ng mas malinaw na sagot sa kung anong sakit mo. Saan ka naman maghahanap ng albularyo? May kakilala ako na marunong manggamot. Siya din ang nanggamot noon sa anak kong bunso nang mapaglaruan ng hindi natin kauri. Posible kayang kinukulam ako? Baka kasi may taong lihim na nagagalit sa'yo, kaya ka pinakulam. Sino ang kakilala mong manggagamot? Kilala mo siya, si Ray. Si Ray? Hindi naman siya mukhang manggagamot ha. Baka lalo lang lumala ang sakit ko. Malaki ang tiwala ko kay Ray. Ilang beses ko nang napatunayan ang kakayahan niya sa panggagamot. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Hindi niya ako gagamutin dahil may sama siya ng loob sa akin. Hindi siya namimili ng gagamutin. Kaya niyang isang tabi muna ang naging samaan ninyo ng loob. Bahala ka. Babayaran ko na lang siya kapag napagaling niya ako. Hindi nagpapabayad si Ray sa mga ginagamot niya. Kaya pala, mahirap pa rin sila. Dahil libre siyang nanggagamot. Sana naman baguhin mo na yung pag-uugali mong yan. Matuto kang bumaba sa pedestal na ginawa mo sa sarili. Ang sama ba ng tingin ninyo sa akin? Ano sa tingin mo? Bakit hindi dumadalaw ang mga kapatid natin kahit alam nilang may sakit ka? Kung ayaw nila akong dalawin, wala naman ako magagawa. Huwag mo kasing isipin na pera lang ang habol namin sa'yo. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Parang may mga tumutusok na mga karayom. Umaalon nito na parang may gustong kumawala sa loob ng tiyan mo. Tulungan mo ako, kuya. Hindi ko na kaya.
Pupuntahan ko ngayon si Ray. Ipagbibiling ko na lang sa asawa ko na tingnan-tingnan ka. Araw yun ng linggo at wala kaming pasok ni Ray sa farm. Naisip kong magluto ng sopas ng araw na yun para meron kaming pagsaluhan. Mula nang magtrabaho kami sa farm, naging magaan na ang buhay namin. Kasalukuyan kaming masayang nag-uusap ng sunod-sunod na katukan na rinig namin. Si Joey ang napagbuksan ko. Bakas pa sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pasensya na kung naabala ko kayo. Kailangan ko kasi ng tulong mo, Ray. May nangyari ba sa isa sa pamilya mo? Maayos naman ang pamilya ko. Ay kung ganun, sino nangangailangan ng tulong ko? Si Elma kasi may sakit. Baka may kumukulam sa kanya. Hindi kasi siya mapagaling ng mga doktor at wala ring bisa ang gamot na iniinom niya. Ano bang lagay niya? Halos butot balat na lang siya. Malaki rin ang tiyan niya. Tuwing inaatake siya ng pananakit, umaalon-alon nito na parang merong buhay na bagay sa loob. Ay Diyos ko, sana naman malampasan niya ang nangyayaring yun sa kanya. Walang duda na kulam nga ang nangyayari sa kanya kahit hindi ko pa siya nakikita. Kukunin ko lang ang gamit ko sa panggagamot. Nandun ba siya sa bahay niya? Inuwi ko na muna siya sa bahay namin. Ayaw pa nga niya pero hindi niya ako mapilit na tumira sa bahay niya. Mabuti na pilit mo siya. Alam ba niyang si Ray ang gagamot sa kanya? Oo, sinabi ko sa kanya. Hay, umalis na tayo. Sasama na rin ako. Nakasunod lang ako sa kanila habang mabilis ang mga hakbang nila. Napatigil lang ako nang makita ko si Aling Mariana sa di kalayuan. Kumaway pa nga ako sa kanya pero hindi niya ako pinansin o hindi nakita. Ilang sandali lang tumalikod na rin siya at naglakad palayo. Nagtaka lang ako dahil hindi niya dala ang kariton niya. Nang malapit na kami sa bahay ni na Joey, dinig namin ng malakas na sigaw at palahaw ng iyak ni Ma'am Elma. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Mararamdaman naman kasi ang matinding paghihirap nito sa sigaw niya. Hindi na rin naman nag-aksaya ng oras si Ray. Agad na niyang ginamot si Ma'am Elma. Ang una muna niyang ginawa, tinawas ito gamit ang papel na dinikit sa likod at nag-usal ng orasyon. May malaki kang bukol sa tiyan mo at may mga maliliit na rin. Iyan din ang sabi sa akin ng doktor. Pero hindi nila matukoy kung ano ang mga bukol na yun. Gusto nilang ipabiopsy pero tumanggi ako. Natatakot kasi ako. Mabuti tumanggi ka. Baka lalo lang mapadali ang buhay mo. Anong ibig mo sabihin? Isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng sakit. Yun ang nakita ko sa papel. Hindi kaya yung matandang pulubi ang kumulam sa akin? Kilala siya ni Norma. Si Aling Mariana? Oo, yun nga ang narinig kong tinawag ni Norma sa kanya. Kilalang mabait ang matandang yun sa lugar na ito. Pangangalaka lang kinabubuhay nila maglola. Ano ba ang ginawa mo para magalit ng gano'n na matanda? Hindi ko naman sinasadyang pagsalitaan siya ng masasakit eh. Galit lang ako ng araw na yun. Hindi porke nakakaangat ka na sa aming lahat. May dahilan na yon para matahin mo ang kapwa mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Hingi ako ng tawad sa kanya. Puntahan natin siya sa kanila. Wala na siya sa kanila. Nung isang araw nakita sila ng asawa ko na sinundo ng isang jeep. Sabi, kinuha na sila ng anak at maninirahan na sa malayong probinsya. Anong gagawin natin? Ayoko pa mamatay. Gagawin ko lahat para mapagaling ka. Mabait si Aling Mariana. Alam ko magagawa kanyang patawarin. Basta maramdaman lang niya na bukal sa loob mo ang pagsisisi. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Sana patawarin na niya ako. Bigyan pa niya ako ng pagkakataong ipakita na kaya ko magbago. Sana marinig ka ni Aling Mariana at mapatawad ka niya. Dahil bukas ang pintuan ng kwarto, narinig ko lahat ng pinag-uusapan nila. Napasulyap pa ako sa labas ng bintana. Kung nung isang araw pa wala si Aling Mariana, sino ang nakita ko kanina?
Maaari kayang naglakbay lang ang espiritu ng matanda para tingnan ang kalagayan ni Ma'am Elma. Hindi ko alam kung maririnig ba ako ni Aling Mariana. Pero sinubukan ko pa rin makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isip. Sana maawa siya kay Ma'am Elma. Lahat naman ng tao nagkakamali. Bigyan niya sana ito ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Lumiliit na ang tiyan ni Elma. Pinakinggan niya ang pakiusap ko. Mabait talaga si Aling Mariana. Salamat naman at nanaigang awa sa kanya. Kung nasaan man sana ngayon na maglola, sana'y ingatan kayo lagi ng Panginoon. Kumusta ng pakiramdam mo? Nanghihina pa rin. Kanina, nakita ko ang mga magulang natin. Akala ko sinusundo na nila ako. Gusto lang din nila na ipabatid sa iyo mga mali mong nagawa. Patawarin ninyo ako, kuya. Natakot lang ako na maghirap ulit eh. Natakot ako na maubos ang pera ko. Kahit maubos pa ang pera mo, nandito lang kami at hindi ka namin pababayaan. Napatunayan ko naman na maaasahan kita kahit ilang beses kitang pinagtabuyan. Hindi kita kayang tiisin kahit ano pang masama ang ginawa mo. Pinainom din ng asawa ko ng herbal si Ma'am Elma. Ilang sandali pa nakatulog na ito ng mahimbing. Malaki ang binagsak ng katawan niya. Makakatulong sa kanyang herbal na iyon para manumbalik agad ang lakas niya. Ay, kung wala ka, baka kung ano na nangyari sa kapatid ko. Maraming salamat sa iyo. Wala yun. Sana maging maingat na siya sa mga bibitawan niyang salita sa ibang tao. Baka kasi hindi na siya mabigyan ng pangalawang pagkakataon katulad nito. Hindi lahat ng may kaalaman sa karunungang itim may kabutihan sa puso gaya ni Aling Mariana. Sa palagay ko, nagbago na ang kapatid ko. Hindi niya nauulitin ang ginawa niya. Naging malaking aral na sa kanya nangyari. Pero lagi ko pa rin siyang papaalalahanan. Ay paano? Uwi na muna kami ni Norma. Kung may problema, puntahan mo lang ako sa bahay. Tinapik pa ng asawa ko sa balikat si Joey. Muli siya nagpasalamat sa amin na mag-asawa bago kami umalis ng bahay nila. Pagdating sa amin, tsaka ko kinuwento kay Ray na nakita ko si Aling Mariana. Tama nga ako na naglalakbay ito para makita ang mga kaganapan kay Ma'am Elma. Pagkatapos ng 1 linggo, dinalaw kami ni Ma'am. Maaliwalas na ang mukha niya at simple lang ang pananamit niya ngayon. Para bang pati yun, binago na rin niya. Bago ang lahat, ito nga palang huling sahod mo sa akin, Norma. Binuo ko na yan ng 1 buwan. Sobra to. 2 linggo lang naman ang itinagal ko sa iyo eh. Hayaan mo na. Sa dami ng trabaho mo at mga nagawa kong mali sa'yo, kulang pa yan. Sabi mo nga, hindi nun matutumbasan ng pera. Salamat ha. Kasi ibinigay mo pa rin ang huling sahod ko. Gusto ko ring humingi ng tawad sa inyo. Patawarin ninyo ako sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko na yon. Kung galit pa rin kayo, naiintindihan ko naman. Pinatawad ka na namin. Kalimutan na natin ang nangyari. Magsimula na lang ulit tayo ng bagong buhay. Tama ang sinabi ng asawa ko. Kalimutan na natin ang nakaraan. Lalo tuloy ako nanliit sa harapan ninyo. Napakabuti ninyo mag-asawa. Lahat tayo nang ipinanganak may buti nang nakatanim sa puso natin. Nasa atin na lang yun kung paano natin palalaguin. Kung naligaw ka man ng landas, may pagkakataon ka pa para ayusin ang buhay mo. Tama ka, Norma. Hindi na ulit ako magiging mapagmataas sa kapwa ko. Isipin na lang natin na ang masasamang pangyayari sa buhay natin ay hindi parusa, kundi para magising tayo sa masama nating nakagawian. Pagsubok na rin para malaman kung hanggang saan ang katatagan natin. Maraming salamat sa inyo. Tatandaan ko lahat ng pangaral na sinabi ninyo. Lagi nga palang bukas ang bahay namin para sa'yo.
Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Ganyan kasi ang magkakapit-bahay eh. Nagtutulungan at nagdadamayan. Bago umalis, yumakap pa sa akin si Ma'am Elma. Hindi man kami naging mabuting magkaibigan, hindi naman kami magkakailangan kapag nagkasalubong kami sa labas. Makalipas nga ang isang buwan na balitaan namin na ibinenta na ni Ma'am Elma ang malaking bahay niya. At pinaghati-hatian nilang magkakapatid ang perang pinagbentahan. Nagpatayo na lang siya ng maliit na bahay katabi ng kina Joey at naglagay ng tindahan. Minsan talaga kailangan muna nating makaranas ng paghihirap. Bago maisip na ang pagiging mapagmataas at matapobre walang maidudulot ng maganda sa sarili. Madalas dahilan pa ito ng hindi pagkakaunawaan at nagdadala pa ng kapahamakan. Sa kasalukuyan nakatapos na ng pag-aaral ang anak naming si Alex. Sa farm pa rin kami nagtatrabahong mag-asawa. Araw-araw nagpapasalamat kami sa Panginoon sa biyaya na ibinibigay niya sa aking pamilya. May maayos na bahay, trabaho at malusog na katawan. Wala na akong mahihiling pa. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Gwen. Sana may napulot na aral at nakapagbigay na rin ito ng inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Wakas.